Kapag naririnig mo ang salitang grace, anong tumatakbo sa iyong isipan? Marahil yung iba hahanapin ng definition nito sa dictionary o kaya sa internet ng salitang grace, grasya, biyaya. Kung grace ang pangalan mo, hindi ikaw to. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang grasya? Gusto mo ba malaman? Tapusin mo ang buong video na to. Ang biyaya o ang grasya, ito yung hindi mo deserve pero ipinagkaloob sa'yo. Hindi mo naman hiningi pero binigay sa'yo. Alam mo bang hindi natin deserve ang biyaya ng Diyos sa buhay natin? Alam ba kung ano ang deserve natin? Maghirap, maparusahan, punta sa impyerno. Bakit? Dahil makasalanan tayo eh. Ngunit pinagkaloob pa rin ng Diyos sa atin ng kanyang biyaya o kanyang grasya. Bakit pa rin kaya sa kabila ng ating mga pagkakasala ay pinagkaloob pa rin niyang kanyang grasya sa atin? Ito ang sagot. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Wala tayong maipagmamayabang, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Sa totoo lang naman, kung paparusahan tayo ng Diyos sa mga pinagagawa nating mga kasalanan, baka nga sabihin pa niya sa atin, deserve nyo yan. Guilty tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. At hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kahit gumawa pa tayo ng mga good works, kahit ano pang religion na kinabibilangan natin, hindi tayo kayang iligtas neto. Pagiging poget maganda mo, di uubra sa Diyos yun. Negosyo, kayamanan mo, baka nga bawiin na pa ng Diyos yan eh. Igaling sa Kanya yan. Pero dahil under tayo ng grasya o biyaya ng Diyos sa buhay natin na to, bumaba dito sa lupa si Jesus Christ para maligtas tayo. Siya ang namatay para sa'yo at para mamatay ka sa kasalanan. Tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Lahat naman ng ito ay nagsimula dahil sa kanyang pagmamahal, pag-ibig sa atin. Kaya kapatid, pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mong ito, sa biyaya na natatanggap mo. Araw-araw sa hanging hinihinga mo ngayon, nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. May trabaho ka, may negosyo ka, nakakapag-aral ka. Ano mang na-achieve mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Maging grateful ka dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, pinagpapala ka pa rin niya. Meron pa akong i-share sa inyo, last na to. Alam mo ba ang Greek word ng salitang grace? Ang Greek word ng salitang grace ay charito, which means literally blessed and highly favored. Diba nakaka-amaze? Nalaman ko lang to ng prenish doon sa church namin ng pastor namin. Biro mo, sa kabila ng mga nagawa nating kasalanan, pinapaboran pa rin tayo ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Kaya kapatid, every time na may marireceive tayong achievement, pagpasalamat mo sa Diyos. Hindi dahil sa pinaghirapan mo to, kundi dahil mahal ka ng Diyos at under ka ng grasya ng Panginoon at pinapaboran ka ng Diyos. Napaka-special natin sa harap ng Diyos. At sabihin mo kapatid na I am charito. I am blessed and highly favored by the grace of God through our Lord Jesus Christ. Post mo sa FB yan, post mo. I-hashtag mo yan. Dali, post mo na. So, hanggang dito na lang kapatid ang video na to. Naway makatulong ang video clip na ito sa inyo. At kung saan man umabot ang video na to, kung saan mamaarating ang video na to, pwede kayo mag-comment sa baba para malaman ko kung taga saang lugar kayo. And hanggang dito na lang. God's be with you all mga kapatid. Have a gracious day. Shalom.